At sa panahong to, ipapakita na ni RTV Tips kung ano ang pagkakaiba ni Joson Jupiter Max at EV9000. Guys, ito yung ang ating mga amplifier. Ito ang Sakura EV9000 at ito yung Joson Jupiter Max. Kung bago ka pa lang sa channel ko, panoorin mo muna ito. At kung nagustuhan mo, huwag kalimutan mag-like at syempre mag-subscribe. So, let's go! So yun na guys, ito na ang ating dalawang amplifier ng ating EV9000 na Sakura at ang ating Joson Jupiter Max. So unang titingnan natin ang kanilang panglabas na anyo. Ayan. Pasensya na kayo guys ha. Medyo masikip ang ating area pero pagtsatsagaan natin to. So ayan, kung sa physical na appearance sa likod, makikita natin agad na pagkakaiba ng dalawa. Dandahanin natin. Ayan. Sa likod pa lang, halatang halata na si Joson Jupiter Max ay semi-powered na. Kasi meron siyang siyempre bridge, parallel at saka stereo. So, sa EV Sakura 9000 is talagang integrated yung design. Tingnan nyo to, no? Kung alin ang magustuhan yung design sa loob. Design pa lang sa loob yan. Joson Jupiter Max Sakura EV9000. Ngayon ang una natin i-comparison natin ang kanyang mga transformer. Ayan. Sukatin natin ang transformer ni Joson Jupiter Max. Ang kanyang lapad ay 6 inches. Okay? At si EV naman ay 5 inches lamang ang kanyang lapad. At ang tayo naman ni Joson na power supply ay hindi umabot ng 3 inches. Okay? At ang tayo naman ngayon ni Sakura ay halos di rin umabot di rin siya umabot ng 4 inches. Okay? So 1 inches ang difference sa tayo. Mas lamang si EV9000 sa tayo ng 1 inches at sa lapad naman ay lamang naman si Joson Jupiter Max ng 1 inches. So kung tutuusin, tutalin natin sa dalawa, halos same lang sila ng laki. Alam niyo ba kung bakit? Ito sa lapad laman ng 1 inches. Ito naman sa tayo lamang ng 1 inches. So parehas lang. Pinahaba lang to, pinalapad lang to. So patas na tayo sa power supply. Siyempre, ang voltahe naman ang ating papanoorin. Titingnan natin. Ayan. Kung yung makikita si Joson Jupiter Max ay 62 volts, 17, 19. Ayan o. 62, 17 at saka 9 volts. Okay, tandaan niya, Joson Jupiter Max 2022 model. At syempre si EV9000 naman ay titingnan. 62, 19 volts at saka 10 volts. So, lamang si Sakura ng dalawang voltahe dito. Kasi si Joson Jupiter ay 17 volts, si Sakura ay 19 volts. Dito lamang siya ng 1 volts kasi 10 volts ito. Si Joson Jupiter Max is 9 volts lang. Ayan. Kita nyo ang pagkakaiba? So, mas malakas ang power ni EV9000 dahil ito ay 62, 19 at saka 10 volts. Ito 62, 17 at 9 volts. So sa 62 parehas sila. Pagdating naman sa copper, di ko naman alam kung ano yung pure copper, no? Pero titingnan ko sa dalawa, halos same lang ang kulay nilang dalawa. Okay? Sa pagkabalot naman, ito naka-sealed, may ano, ito walang sealed, di ko alam kung saan sealed niya nakalagay. So sa kapasitor naman tayo guys, para hindi na tayo tatagal. Ito palagay na natin na 1 inches and 1/8. 1 inches tapos 1/8. Hindi siya mabot sa 1 foot guys eh. Ngayon si Sakura EV9000 naman,
tingnan natin kung anong lapad niya. Okay. So 1/4. 1 inches and 1/4 yung lapad. Mas lamang si Sakura sa lapad. Okay? Ang tayo ni Joson ay 2 inches and 1/4. Okay? Ang tayo ng kapasitor niya ay 2 inches and 1/4. Kay Sakura naman, ang tayo ay grabe, 3 inches and 1/4. 1 inches ang diferensya sa laki. Mas matangkad to si Sakura guys ng 1 inches. Malayo ang diferensya. Pagdating naman sa voltahe guys, sa ano naman, sa voltahe 100 volts at saka microfarad naman is 8,200 si Joson Jupiter Max. Okay? At si Sakura naman ay meron siyang 10,000 naman microfarad at 100 volts. Sa volts pareha sila 100. Sa microfarad lamang si AV 9,000 ng 1,500 microfarad. At kay Joson Jupiter Max naman ay meron siyang 8 kapasitor. Samantalang si AV 9,000 ay merong 2 kapasitor. Okay? Malinaw ba? At babalik naman tayo sa power supply section. May 2 relay si Jupiter Max at merong 1 relay si AV 9,000. At sa diode naman, sa power supply, mayroon siyang 2 bridge diode na manipis na matatangkad. O ayan. 2 lang kay Joson Jupiter Max at 4 naman dito kay AV 9,000 na matataba na maiiksi, no? Ayun. Pagdating naman guys sa fuse, mayroong 2 fuse ito. Si Joson Jupiter Max, hindi natin makuha ilang ampere to. Walang code, ilang ampere. So hindi natin makuha ilang ampere yan. Medyo malaki-laki konti yung fuse niya kaysa kay EV 9,000. Ito lang yung fuse ni EV 9,000 guys, sobrang liit lang yun, no. Ayan, parang ano lang, parang resistor. 2 piraso yun guys. Yung isa 15 ampere. Okay? Tapos pagdating naman sa kanyang mga transistor guys, is 2SA1943. Ayan, 2SA1943 Japan made din. Ayan, kitang-kita naman guys. Ayan, tapos sa kabilang channel yan, ganun din dito kay Sakura EV9000. Ayan o, 2SA1943 Toshiba. Sa kabilang channel yan, kabilang channel. Ito naman, kabilang channel. Tapos ayan, sa kabilang channel, gumamit siya ng 2EC5200 si Jupiter Max. At si Sakura EV9000 naman ay ganun din. Joson Jupiter Max at saka si EV9000 ay parehas lang ng transistor na ginamit. Sa kabilang channel, parehas ng transistor. Parehas sila, kabilang channel, parehas lang din. Ang pagkakaiba nila guys, si Jupiter Max ay merong 8 kapasitor per channel. 4 dito, 4 sinali, 8. 4, 8 equals 16 pieces na transistor. Samantalang si EV9000 ay merong lamang 12 pieces na transistor. So mas lamang si Joson Jupiter Max kay Sakura EV9000. At ngayon naman ating ikumpara ang ating power supply section. So naka-SMD na si Joson Jupiter Max. Ayan, maliliit na piyesa, oh. Parang laptop na siya. So mga laptop technician, kayang-kaya to. Basta legit ha, yung marunong magbasa ng diagram. Kung hindi ka marunong magbasa ng diagram, walang mangyayari sa'yo. Maging hula-hula ka, bawal ang hula-hula sa electronics chips o piyesa o circuit. At ang power supply section naman ni Sakura is natural, standard lang siya. Mas madali siyang i-trouble guys. Kasi yung board niya may mga code na. Kung ano nasunog, madali na palitan. Kung hindi nabura, tsaka konting-konti lang din yung piyesa niya sa power supply section. Yan lang. So lamang si Sakura pagdating sa troubleshooting. Mas madali siyang i-trouble. Mas advantage siya kung magkaroon man ng problema.
lalo sa power supply section, dalawang capacitor lang. At tignan mo naman kung ilang parts lang yan yung power supply section nyo. O, i-compare mo dito kay Joson Jupiter Max. O, diba? O, kita mo yan? O, sige nga, kung matanggal yan, may code ba yan dyan? C2 540. O, ano yan? R16, walang code kung anong R16 yan. Sige, subukan natin i-zoom guys ha, para makita nyo talaga kung ano yung tinatawag na SMD. Ayan. Tulad yan, R10. So, 154. Oh, ano 144? 154 ohms. Oh. Oh, ano yan? R. So, ibig sabihin, resistor. Ito, C. Ayan, madali naman ito guys eh. Ito, grabe, naka-zoom tayo guys. Tingnan guys, para mag-enjoy naman kayo sa comparison natin. Ayan ha. Ayusin natin, ayusin natin. Akala nyo guys, sobrang laki yan. Maliit yan guys, sobrang liit yan. Tingnan mo yung screw natin. Ayan. Kasing laki lang ng screw. Kailangan. Masyadong alog eh. Ayan. R10. Resistor 154. Ito, C12 capacitor. Ano yung 12 na yan? Oh. Ito naman, R16. Resistor. Ito, diode. Anong code ng diode? D. Ayan, letter D. Ayan, may D. Isa na yung screw. Ayan. D. Mga D yan, D. Diode yan, diode. Lata ng mga Zener diode guys. Ang gamit, Zener diode yan. Medyo may alam tayo dyan, konti Zener diode ang tawag dyan. Ito naman, Q. What is Q? O, diba? O, malamang. Pag ganyan, transistor yan. Oh, ano ba tawag dyan? Anong tawag nito? Anong tawag nito guys? Yung parts ng electronics, transistor, diode, resistor na naman, capacitor na naman eh. Oh, di ba? Oh. Ito, 101. Anong tawag yan? D. Ayun, diode. Diode din to, diode yan. Diode 101. Ah, okay. Sa 12 volts to guys. Nag-gets ko na. Diode to siya guys. Yung 101, yung mababa lang, yung maliliit, yung tulad nito oh. Ayan oh. Ayan guys. Ayan. Yan, ito itim. Yan, diode yan, 101 yan guys. Pang 12 volts yan. Mga 1 ampere o 2 ampere. Okay, di ba? Tingnan niyo sa kakaano ko guys, naaral ko siya. On the spot, diode to. Malamang 12 volts to. Ito. Yan, sa 12 volts yan siya guys na supply. Kitang kita na guys. Siyempre, ano yan? Oh, 35 volts to 2200 UF yung capacitor. So, sa 12 volts yan, malamang. Matik yan guys, sigurado ako. Okay? Ano pang kailangan natin niya tingnan? Lit, di ba? Oh. Ang tanong dyan kung paano mo yan tanggalin. Kung wala kang patanggal niyan, dalawang panghinang, ano mo dyan, pantanggal. Iipit mo dito pag inaangat. Okay? Pwede rin siya panghina, tunawin mo siya ng lead kasi sobrang liit talaga. Ito, may resistor. Ayos pa to. Okay ba? So, astig. Tapos ano na tayo guys, sa preamp. Ang preamp naman, medyo okay yung preamp ni Joson Jupiter Max kasi hindi siya SMD. Ayan, may mga code na rin, may mga sulat na R75, may mga pangalan na yan dyan. Pag binuksan mo yan siya guys, siguro mayroon niyang nakasulat yun na value ng kanyang mga piyesa. Okay siya, okay. So, ganun din kaya no, yung preamp ni ano, EB9000 is okay rin. So, green versus yellow. Yellow versus green. Yan. So, at dito na nagtatapos ang ating comparison. Pagdating naman dito sa audio, mas lamang to kasi konti lang talaga. Yan lang naman oh. Doon, dami mong ito trouble dyan guys. Sobrang dami. Pero madali lang yan trouble sa mga veterano guys. At sa labas naman na pang anyo guys, mas matangkad talaga si EB9000 ng ano. Mas malapad. Tapos mas ano tayo niya. Tapos sa lapad naman guys,
Halos same lang naman ata to sila. 17 inches versus ayan. 17 inches lang din. Kasi dito ito yung base. Mas malapad ata yun. 19 inches. Tapos dito naman halos parehas lang. Pagod na ako. Tapos sa bigat, mas mabigat to. Ito kasi 12 eh. 12 kilo. Ito 16. So kung transformer na is parehas lang, malamang yung casing. Sobrang kapal ng casing ni Joson Jupiter Max. Oh? Oh? Nipis to eh, manipis to eh. Ito kapal. Maganda yung pagkadali ni Joson Jupiter Max, no, kasi kanya-kanyang volume per channel siya eh. Joson Jupiter Max sa kabilang channel, ibang volume, sa kabilang channel, ibang volume. Master volume na agad siya eh, master volume. Tapos mic at saka echo lang ang controller ni Joson Jupiter Max. Tapos ito naman bass, treble, balance para naman to sa music. So may Bluetooth din siya, input mode, ganon. Tapos si Sakura EB9000 naman guys, isa lang yung music volume niya. Ito naman sa mic volume. Ang advantage si Sakura guys, pag na-settings mo na, hindi basta-basta nalaro ng mga bata kasi sinusundot ka. Kung pang video okay sit up guys, mas pabor ako kay EB9000. Alam mo bakit guys? Meron siyang echo at saka delay. Diyan pa lang guys, ang ganda na ng sounds na output niya sa microphone. Okay ha? Mga tips ko sa inyo yan. Balance, low, high sa music. Mic, dalawa input, same sila. Sa mic tone, may low, middle, at saka high. Tsaka echo, at saka delay. So mas maganda to. So ayan, sa input mode, meron siyang Bluetooth naman at digital din siya dito. Ang ayaw ko lang kay Sakura yung Bluetooth niya, 1 meter lang. Pa-improve naman ito Sakura kasi pag lumalayo ka, mahina yung signal. Samantalang si Joson, kahit malayo ka, nasasagap niya pa rin yung signal ng Bluetooth ng cellphone mo. Sa Sakura, mahina talaga Bluetooth. So kailangan mo pa ng Bluetooth device na malakas. Sana malinaw ang video nito at kung nagustuhan niyo ang ating comparison sa dalawang amplifier na to, huwag kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click ang subscribe button, tapos yung bell button sa gilid, tapos pag-click yung all para ma-notify kayo sa sunod kong mga videos. At sana hindi kayo na-boring. Kung na-boring man kayo, mag-comment down below kung ano dapat nating i-improve sa ating mga salita. At maraming salamat. Huwag kalimutan i-follow aking Facebook page, RTV Lights and Sound Rental. Pwede kayo mag-PM sa akin. Mayroon tayong mga binibenta doon na mga produkto, mga amplifier, mga audio cable, basta mga processor. PM na kayo kung anong gusto nyo. Baka meron tayo, by order lang po.